Ito ang ating balitang pang-consumer at kalakalan naman. Posible ho naman daw hong gumaan sa bulsa ang bayarin sa kuryente ng mga customer ng Meralco ngayong buwan. At ayon po sa Meralco, may mga indikasyon na bumaba daw po ang generation charge noong Marso o nitong Marso. Niliwanag ko naman ng Meralco na hindi pa nila natatanggap. Check mo nga ito kung ito'y Marso o Pebrero. Pebrero ito, right? Pebrero po ito. Sorry po. Samantala po naman, umaasa raw ang Meralco na nagmura ang generation charge dahil nga po nagbalik operasyon na ang San Buenaventura Power Plant. Bumaba din daw ang presyo po ng kuryente sa Wesm matapos nga pong umayos ulit na ang supply ng kuryente sa Luzon grid na pinaghuhugutan nila ng bahagi ng kanilang supply. Epektibo rin daw ngayong Marso ang refund mula sa naging adjustment sa presyo po ng natural gas. Nauna po kasing sinabi ng Energy Regulatory Commission na maaring premature ang pagpasa ng Meralco ng dagdag singil sa mga customer at kailangan daw muna pong makumpirma ang basihan ng dagdag singil. Eto naman mga kapatid, sumampa na po sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa ating agrikultura. Sa datos ng NDRRMC, halos 1.6 billion pesos ang natapya sa produksyon at iniwang pinsala ng tagtuyot. Mahigit 23,000 mga magbubukid at mangingisda ang tinamaan. Mahigit 17,000 hektarya rin ang pananim na nasira. Ang Western Visayas ang may pinakamalaking halaga ng pinsala na naitala sa 678 milyong piso. Sinundan po yan ng Mimaropa, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga. Inaasahan po naman daw na mabubuksan na sa publiko ang Phase 1 ng LRT1 extension sa huling quarter ng kasalukuyang taon. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation, 97% complete na ang bagong bahagi po ng train line. Sako po ng Phase 1 ng LRT1 extension ang unang 5 bagong istasyon na itinayo sa Parañaque. Ibig sabihin, pagdating po ng Baclaran ay susunod na po ang mga istasyon ng Redemptorist, MIA o MIA, PTEX Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Apo, Dr. Santos, ano ito? Dr. De Los Santos Avenue ito, tama. Nasa 600 po namang libong pasahero ang tinatayang makikinabang sa mga bagong istasyon ng LRT1 extension. Malabo na raw natabasa ng Bangko Sentral ang interest rates nito matapos bumilis ng inflation itong Pebrero. Maalalang naitala sa 3.4%. Ang February inflation, mas mabilis po yan kumpara sa 2.8% noong Enero. Sabi nga ni BSP Governor Eli Remolona, masyado pang maaga para babaan ang interest rates. Wala pa kasing sapat na datos para matiyak na mananatili sa 2 hanggang 4% target range ng gobyerno ang inflation sa mga susunod na buwan. Pero kung malabo ang pagtabas, mas malabo raw na taasan pa nila ang interest rates. Sa huling meeting ng Bangko Sentral, pinanatili ang benchmark rate ng bansa sa 6.5%. Samantala pa rin, target naman daw ng IT and Business Process Management sector na sumampa na sa 2 milyon ang bilang ng mga empleyado po sa industriya pagsapit ng 2025. Sabi kasi ng IT and Business Process Association of the Philippines, nasa 1.7 milyon na ang bilang ng mga manggagawa sa sektor noong pong nagdaang taon. Bukod pa riyan, target din po ng grupo na maabot ang 44 na bilyong dolyar na revenue sa 2025. Halos 10 milyon halos 10 milyon ang sa ngayon po ay sinisikap ng industriya ang rebranding para makakuha ng dagdag na investment. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.